Kumusta mga ka-anglers? Akala nyo ba yung pwestong hitik sa tilamsik at maliliit na isda, yun na ang jackpot? Yung tipong halos kumukulo ang tubig sa dami ng gumagalaw. Paano kung sabihin ko sa inyo, baka yan mismo ang dahilan kung bakit umuwi kayong luhaan at walang matinong huli? Tama ang narinig nyo. Sa video na ito, buburahin natin ang isang lumang paniniwala. Ipapakita ko sa inyo kung paano makilala ang isang tunay na magandang pwesto mula sa isang patibong na pugad lang pala ng mga similya. Aalamin natin kung bakit ang lugar na pinakamaraming isda ay hindi nangangahulugang lugar ng malalaking isda. Manatili kayo dahil baka ang matutuklasan ninyo ngayon ang magbabago sa paraan ng pangingisda nyo magpakailanman. Sa tingin nyo ba, tama ang mga luma nating paniniwala? I-comment nyo ang inyong opinyon, gusto kong marinig yan. Ilang dekada na nating naririnig sa mga nakakatanda. Doon ka pumunta kung saan maraming isda. Simple, direkta, at parang tama, di ba? Kaya naman, kapag nakakita tayo ng isang lugar na maraming maliliit na isda sa ibabaw, automatiko nating iniisip, dito na yun. Itatapon natin ang ating pain, uupo, at maghihintay. Pero pagkatapos ng ilang oras, ang resulta ay iisa. Puro maliliit na isda na kailangan pang pakawalan o mas malala ni isang kagat mula sa target nating isda, wala. Ginagawa natin ito ng paulit-ulit taon-taon dahil ito ang nakasanayan. Naniniwala tayo na ang presensya ng buhay ay senyales ng magandang pangisdaan. Ang hindi natin napapansin, ito ay isang oversimplification. Ang pangingisda ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng isda. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa buong ecosystem, ang relasyon ng predator at ng kanyang pagkain. Panahon na para questionin ang mga nakasanayan at tingnan ang tubig sa ibang perspektibo. Unang-una, kailangan nating tukuyin kung ano itong tinatawag nating pugad or false paradise. Isipin ninyo ang isang maliit na look, isang kalmadong bahagi ng ilog, o isang gilid ng lawa na may mababaw na tubig at siksik na halaman sa ilalim. Dito, makikita ninyo ang daan-daan, kung hindi man libu-libong maliliit na isda, mga similya or fingerlings na naglalaro sa ibabaw. Ang tubig ay kalmado, halos walang agos. Mukha itong perpektong lugar dahil sa dami ng aktibidad. Maraming mangingisda ang agad na mahuhumaling sa tanawing ito. Kung nandito ang pagkain, siguradong nandito rin ang mga kakain. Iyan ang karaniwang lohika. Ngunit, dito tayo unang nagkakamali. Itong lugar na ito ay hindi isang kainan para sa mga predator. Ito ay isang nursery o isang silid-aralan para sa mga batang isda. Ang kalmadong tubig at siksik na halaman ay nagbibigay sa kanila ng proteksyon mula sa malalakas na agos at higit sa lahat mula sa mga gutom na predator. Kaya sa susunod na makakita kayo ng ganitong eksena, huwag agad magtapon ng pain. Mag-obserba muna at tanungin ang sarili, ito ba ay isang buffet o isang playground ng mga bata? Ngayon, bakit nga ba nagkukumpulan ang maliliit na isda sa mga partikular na lugar na ito? Mayroong siyentipikong dahilan sa likod niyan. Una, kaligtasan. Ang mababaw na tubig at makakapal na halaman tulad ng water lilies o damo sa ilalim ay nagsisilbing perpektong taguan. Mahirap para sa isang malaking isda na magmaniobra at manghuli sa ganitong kasikipan. Pangalawa, pagkain. Ang mga lugar na ito ay mayaman sa plankton, maliliit na insekto at iba pang microorganisms na siyang pangunahing pagkain ng mga similya. Pangatlo, temperatura ng tubig. Ang mababaw na tubig ay mas mabilis uminit dahil sa sikat ng araw na nagpapabilis sa metabolismo ng mga batang isda at tumutulong sa kanilang mabilis na paglaki. Sa madaling salita, ang lugar na ito ay isang five-star hotel
para sa kanila. May seguridad, may libreng pagkain, at komportable ang temperatura. Para silang mga batang nasa isang ligtas na daycare center. Ngayon, kung ikaw ay isang malaking predator, isang mangangaso, gugugulin mo ba ang iyong enerhiya sa paghabol sa daan-daang maliliit na isda sa isang masikip at mababaw na lugar kung saan hirap kang gumalaw? Malamang hindi. Mas pipiliin mong magabang sa mas madaling target. Kung ang mga maliliit na isda ay nasa daycare center, nasaan naman ang mga malalaking isda? Ang sagot ay simple. Nasa labas sila, nag-aabang. Ang mga malalaking isda, lalo na ang mga predator tulad ng bass, trevally, o maging ang malalaking tilapia, ay mga ambush predators. Hindi sila sumasayang ng enerhiya sa paghabol sa gitna ng kawan. Sa halip, nagtatago sila sa mga strategic na lokasyon kung saan mayroon silang bentahe. Hanapin ninyo ang mga tinatawag na structure o struktura sa paligid ng nursery. Ito ay maaaring isang biglaang lalim o drop-off na malapit sa mababaw na lugar. Pwedeng isang nakalubog na puno, isang malaking bato, o isang tulay. Ang mga predator ay pumupuwesto sa mga anino na mga estrukturang ito, naghihintay na may isang maliit na isda na magkamaling lumayo sa ligtas na pugad. Isipin ninyo na kayo ay isang sniper. Hindi kayo tatayo sa gitna ng open field. Hahanap kayo ng magandang pwesto kung saan hindi kayo nakikita pero kitang-kita ninyo ang inyong target. Ganoon din ang pag-iisip ng mga malalaking isda. Kaya ang tamang diskarte ay hindi ang paghagis sa gitna ng pugad, kundi sa mga gilid nito, malapit sa mga posibleng taguan ng mga predator. Isa sa mga pinakanakakalitong senyales para sa maraming mangingisda ay ang walang tigil na tilamsik sa ibabaw ng tubig. Kapag nakita natin ito, ang unang pumapasok sa isip natin ay nagpapakain ang mga isda, may nagwawala sa ilalim. Pero kailangan nating maging mas mapanuri. May dalawang klase ng tilamsik. Ang una ay ang maliliit at sunod-sunod na pagtilamsik, parang mahinang ambon na tumatama sa tubig. Ito ay kadalasang gawa ng mga similya na kumakain ng mga insekto or plankton sa ibabaw. Ito ang nakikita natin sa loob ng mga pugad. Walang panganib dito, kundi isang masayang kainan para sa mga maliliit. Ang pangalawang klase ng tilamsik ay ang kailangan nating abangan. Ito ay malakas, biglaan, at kadalasang may kasamang tunog na parang boof o isang malakas na paghampas. Ito ang tunog ng isang predator na umatake. Madalas, makikita mo ang biglaang pag-aalisan ng mga maliliit na isda, parang sumasabog palayo mula sa isang punto. Ito ang senyalis na mayroong mga ngaso sa lugar. Kaya sa susunod, huwag lang tumingin, makinig din kayo. Pag-aralan ang pagkakaiba ng tilamsik ng naglalarong similya at ng tilamsik ng isang gutom na predator. Ang kaibahan na iyon ang magsasabi sa inyo kung nasaan ang totoong aksyon. Isang nakakagulat na konsepto ay ang pagkakaroon ng dead zone sa paligid mismo ng nursery. Akalain nyo, ang lugar na pinakamalapit sa pagkain ay maaaring ang lugar na pinakawalang laman. Bakit? May ilang teorya dito. Una, ang mga predator ay natututo. Alam nila na ang pag-atake sa gitna ng isang siksikang pugad sa mababaw na tubig ay hindi epektibo. Maraming makakatakas at malaki ang tsansa na sila mismo ay mapansin o masugatan sa mga sanga o halaman. Kaya, mas pinipili nilang magabang sa mga choke points o mga daanan kung saan mas madaling ihiwalay ang isang target. Pangalawa, ang sobrang dami ng maliliit na isda ay maaaring maging isang sensory overload para sa mga predator. Ang kanilang lateral lines na ginagamit para makaramdam ng vibration sa tubig ay maaaring malito
sa libo-libong maliliit na paggalaw. Mas madali para sa kanila na mag-focus sa isang target na medyo hiwalay sa karamihan. Kaya ang estratehiya ay hindi ang paglapit sa pugad, kundi ang paghanap sa tamang distansya, sapat na malapit para maengganyo ang predator, pero sapat na malayo mula sa kaguluhan ng nursery para maging komportable siyang umatake. Isipin ito bilang isang no man's land sa pagitan ng ligtas na pugad at ng teritoryo ng mga mangangaso. Kaya ano ang dapat nating hanapin sa halip ng mga tilamsik lang? Ang sagot ay estruktura. Sa mundo ng pangingisda, ang structure ay anumang bagay na sumisira sa pagiging patag o pare-pareho ng ilalim ng tubig. Ito ang nagbibigay ng taguan at ambush points para sa mga predator. Sa halip na ituon ang inyong mata sa ibabaw ng tubig, subukang basahin kung ano ang nasa ilalim. May nakikita ba kayong hilera ng mga bato na papunta sa mas malalim na bahagi? Mayroon bang isang malaking puno na bumagsak sa tubig? Ang anino ba mula sa isang tulay o isang malaking bangka ay tumatama sa tubig? Ito ang mga five-star restaurant para sa mga malalaking isda. Ang mga ito ay nagbibigay ng tatlong bagay: takip mula sa araw at sa mas malalaking predator, pahingahan mula sa malakas na agos, at perpektong lugar para mag-abang ng pagkain na dadaan. Ang isang maliit na drop-off or pagbabago sa lalim na isang paalang ay sapat na para maging taguan ng isang malaking isda. Kaya sa susunod na pumili kayo ng pwesto, huwag lang hanapin ang buhay, hanapin ang bahay. Ang bahay ng mga predator ay laging may estruktura. Doon sila nakatira at doon sila nangangaso. Siyempre, tulad ng lahat ng bagay sa pangingisda, mayroong mga exception to the rule. May mga pagkakataon na ang mga predator ay talagang pumapasok at umaatake sa loob o sa mismong gilid ng nursery. Pero ito ay hindi nangyayari basta-basta. Kadalasan, ito ay nangyayari sa mga partikular na oras ng araw, lalo na sa madaling araw, dawn, at sa dapit hapon, dusk. Ito ang mga low light conditions kung saan ang mga predator ay may bentahe. Ang kanilang paningin ay mas angkop sa dilim kaysa sa kanilang mga biktima. Sa mga oras na ito, nagiging mas matapang sila at lumalapit sa mababaw na tubig para sa isang mabilis na raid. Parang isang espesyal na operasyon. Mabilis silang susugod, kukuha ng isa o dalawang isda, at mabilis ding babalik sa kalaliman. Ito ang mga tinatawag na feeding windows. Kung naroroon ka sa tamang oras, maaari kang makasaksi at makahuli. Pero tandaan, ito ay mabilisang aksyon. Hindi sila mananatili sa nursery buong araw. Kaya kung plano ninyong subukan ang gilid ng isang pugad, ang timing ay napakahalaga. Ang pagcast ng inyong pain sa mga gilid ng pugad, 10 minuto bago at pagkatapos sumikat o lumubog ang araw, ay maaaring magbigay ng nakakagulat na resulta. Ito ay isang high risk, high reward na diskarte na nangangailangan ng pasensya at tamang tiyempo. Hayaan ninyong magkwento ako tungkol sa isang kaibigan, si Mang Tonyo. Siya ay isang veteranong mangingisda, pero may isang araw na halos isumpa niya ang kanyang pamalo. Nakahanap siya ng isang maliit na lawa na literal na kumukulo sa dami ng tilapia fingerlings. Para sa kanya, ito na ang paraiso. Buong araw, mula umaga hanggang hapon, sinubukan niya ang lahat. Iba't ibang pain, iba't ibang lalim, iba't ibang diskarte. Ang resulta, mahigit 50 maliliit na tilapia na halos kasinlaki lang ng kanyang hinlalaki at isang malaking pagkadismaya. Sa tabi niya, may isa pang mangingisda na halos hindi gumagalaw. Nakapwesto,
Ito mga 20 metro ang layo, malapit sa isang lumang tulay na kawayan. Hindi man lang nito tinitingnan ang kumukulong bahagi ng lawa. Sa buong araw, ang mangingisdang iyon ay 3 beses lang naghagis. Pero sa 3 hagis na iyon, nakakuha siya ng 3 malalaking tilapia na mahigit 1 kilo bawat isa. Pag-uwi, tinanong ni Mang Tonyo ang sikreto. Ang sagot ng mangingisda ay simple. Yung mga bata, hayaan mong maglaro. Ang mga magulang, nag-aabang lang sa anino ng tulay. Ang kwentong ito ay isang perpektong paalala na sa pangingisda, ang sipag sa maling lugar ay talo ng talino sa tamang pwesto. Ang pinakamalaking pagbabago na kailangan nating gawin ay nasa ating pag-iisip. Kailangan nating baguhin ang tanong mula sa saan kaya maraming isda patungo sa kung ako ay isang malaking, gutom na isda, saan ako mag-aabang? Ito ay isang pagbabago mula sa pagiging isang simpleng mangingisda patungo sa pagiging isang tunay na mangangaso. Pag-aralan ninyo ang inyong kapaligiran. Tumingin sa mga ibon. Saan sila dumadapo para manghuli? Nagpapahiwatig iyon ng mga posibleng lokasyon ng isda. Tingnan ang agos ng tubig. Saan ito bumabagal o lumilikha ng eddy o ipo-ipo sa likod ng isang bato? Diyan nag-iipon ng pagkain at diyan din nag-aabang ang mga predator. Sa halip na magmadaling maghagis ng pine, maglaan ng 5 minuto para umupo, mag-obserba at mag-isip na parang isang predator. Nasaan ang araw? Saan ang anino? Nasaan ang pinakamalapit na taguan mula sa kainan ng maliliit na isda? Kapag sinimulan ninyong gamitin ang predator mindset, magugulat kayo sa dami ng mga potensyal na hotspot na dati ay hindi ninyo pinapansin. Ang tubig ay magiging isang mapa at bawat istruktura ay magiging isang palatandaan na nagtuturo kung nasaan ang premyo. Huwag nating maliitin ang kahalagahan ng lalim ng tubig. Minsan, ang pagkakaiba ng tagumpay at kabiguan ay nasa ilang pulgada lang. Ang mga pugad ng similya ay halos laging nasa napakababaw na tubig. Kadalasan ay hanggang baywang lang o mas mababaw pa. Ngunit sa paligid ng mga lugar na ito, halos palaging mayroong drop-off, isang biglaang pagbabago sa lalim. Ito ang highway ng mga predator. Ginagamit nila ang gilid ng drop-off na ito bilang ruta ng patrolya. Nag-aabang sila sa mas malalim na bahagi kung saan sila ay mas ligtas at hindi madaling makita habang binabantayan ng mababaw na lugar para sa isang naliligaw na biktima. Paano mo ito mahahanap? Kung malinaw ang tubig, makikita mo ang pagbabago sa kulay mula sa light brown o green sa mababaw patungo sa dark green o halos itim sa malalim. Kung hindi, maaari mong gamitin ang iyong pain. Ihagis ito lampas sa tingin mong lalim at dahan-dahang hilahin. Mararamdaman mo kapag ang iyong pain ay nahulog mula sa isang gilid. Markahan mo ang lugar na iyon sa iyong isipan. Diyan mo dapat ituon ang iyong mga susunod na hagis. Ang gilid ng drop-off ay isa sa mga pinakaproduktibong lugar sa anumang anyong tubig. Ang agos ng tubig o current ay parang isang conveyor belt ng pagkain sa ilalim ng tubig. Dinadala nito ang lahat mula sa plankton hanggang sa maliliit na insekto at kahit na maliliit na isda. Ang mga similya ay kadalasang umiiwas sa malakas na agos dahil nakakapagod itong labanan. Kaya naman sila nagkukumpulan sa mga kalmadong bahagi. Ngunit ang mga predator, mahal na mahal nila ang agos. Alam nila na ito ang nagdadala ng pagkain sa kanila. Pumupwesto sila sa likod ng mga current breaks, mga bagay na humaharang sa agos tulad ng malaking bato, poste ng tulay, or isang matarik na liko sa ilog. Sa mga lugar na ito, ang tubig ay mas kalmado na nagpapahintulot sa kanila
na magpahinga habang nag-aabang. Ang pagkain ay dire-diretsong dumadaan sa kanilang harapan. Ito ay ang kahulugan ng efficient hunting. Kaya kapag nasa isang ilog o anyong tubig na may agos, huwag mag-focus sa kalmadong bahagi. Hanapin ang linya kung saan nagtatagpo ang mabilis at mabagal na tubig. Ito ang tinatawag na siyam. Ihagis ang iyong pain sa mabilis na agos at hayaan itong anurin papunta sa kalmadong bahagi. Ito ay eksaktong ginagaya ang isang natural na pagkain na naanod, isang presentasyon na hindi kayang tanggihan ng isang gutom na predator na nag-aabang. Hindi lahat ng maliliit na isda ay pare-pareho. Kailangan nating matutunang kilalanin ng pagkakaiba ng mga fry o similya at ng mga bait fish or tunay na pain. Ang mga similya ay napakaliit pa, halos transparent pa ang katawan at gumagalaw bilang isang malaking bola o kawan. Ito ang mga nasa loob ng pugad. Ang mga bite fish naman ay medyo malaki na, mayroon ng kulay at mas mabilis lumangoy. Sila ang teenager na bersyon, mas matapang na at nagsisimula ng lumayo sa ligtas na nursery. Kapag nakakita kayo ng kawan ng mga bait fish na biglang nagkagulo at tumalon sa ibabaw ng tubig na parang may humahabol sa kanila mula sa ilalim, iyan ay isang napakagandang senyales. Ibig sabihin, may aktibong predator sa lugar. Ang pag-atake sa mga bite fish na may sukat na ay mas cost-effective para sa isang malaking isda kaysa sa paghabol sa napakaraming similya. Kaya obserbahan ninyo ang laki at kilos ng maliliit na isda. Kung ang nakikita ninyo ay mga similya lang na payapang kumakain, malamang naligtas ang lugar. Pero kung ang nakikita ninyo ay mga bait fish na balisa at laging handang tumakas, ilabas nyo na ang pinakamalaki ninyong pain dahil malapit na ang aksyon. Isara ninyo ang inyong mga mata at subukang makinig. Ang pangingisda ay hindi lang biswal. Ito rin ay isang auditory experience. Tulad ng nabanggit kanina, may pagkakaiba sa tunog ng tilamsik. Ngunit bukod doon, may iba pang mga tunog na dapat pakinggan. Pakinggan ang mga ibon. Ang isang biglaang pag-iingay ng mga kingfisher or batis ay maaaring senyales na may nakita silang paggalaw ng isda sa ilalim. Pakinggan ang mga palaka. Ang kanilang biglaang pagtahimik ay maaaring mga hulugan na may dumaang predator tulad ng isang ahas o isang malaking isda na nagpatahimik sa kanila. At higit sa lahat, pakinggan ang katahimikan. Minsan, ang pinaka-promising na lugar ay ang pinakatahimik. Sa isang abalang pugad, ang ingay at gulo ay tuloy-tuloy. Ngunit sa isang hunting ground, mayroong tensyon sa hangin, isang katahimikan bago ang pag-atake. Ang isang malakas at isahang plok na maririnig mo mula sa malayo ay mas magandang sinyalis kaysa sa walang tigil na pitter-patter ng mga similya. Sanayin ang inyong pandinig na maging kasing talas ng inyong paningin. Ang tubig ay maraming ikinukwento. Kailangan mo lang matutunang makinig ng mabuti. Kung nakumbinsi na kayo na ang tamang target ay ang mga gilid ng pugad at ang mga kalapit na estruktura, ang susunod na tanong ay paano ko ito gagawin? Dito papasok ang tamang gear at technique. Huwag maghagis sa gitna. Ang diskarte ay ang casting past the target. Ihagis ang inyong pain or lure lampas sa estruktura o sa drop-off na gusto ninyong targetin. Pagkatapos, dahan-dahan itong hilahin pabalik na pinapadaan ito sa mismong strike zone kung saan sa tingin ninyo ay nag-aabang ang predator. Halimbawa, kung may nakita kayong nakalubog na puno mga 10 metro mula sa pampang, ihagis ang inyong pain mga 12 metro at hilahin ito
para dumaan sa tabi ng mga sanga ng puno. Sa ganitong paraan, ang presentasyon ay mas natural. Mukha itong isang isda na payapang lumalangoy at biglang napadaan sa teritoryo ng predator. Ito rin ay pumipigil sa pagkagulat ng isda. Kung ang pain mo ay biglang babagsak mula sa langit, diretso sa kanilang harapan, baka mas matakot pa sila. Ang pagiging tuso at banayad sa presentasyon ay susi para makuha ang kagat ng mga matatalino at maingat na malalaking isda. Marami sa atin ang naaakit sa mga tahimik at kalmadong lugar o tranquil coves. Maganda itong tingnan, payapa, at perpekto para sa isang nakaka-relax na araw ng pangingisda. Ngunit sa katotohanan, ang mga lugar na ito ay kadalasang mga bitag. Ang kawalan ng agos at ang proteksyon mula sa hangin ang siyang dahilan kung bakit ito ang paboritong lugar ng mga similya. Ito ang pinakaligtas na lugar para sa kanila. At dahil dito, ito rin ang isa sa mga pinakahindi produktibong lugar para sa paghahanap ng mga predator. Tandaan, ang mga predator ay nangangailangan ng bentahe. Ang isang kalmadong, malinaw na cove ay nag-aalis ng maraming bentahe na yon. Kitang-kita sila at kitang-kita rin sila ng kanilang biktima. Mas gusto nila ang mga lugar na may kaunting kaguluhan, kaunting agos, medyo malabong tubig, mga anino at mga estruktura. Kaya sa susunod na makakita kayo ng isang perpektong postcard picture na kove, humanga kayo sa ganda nito. Pero huwag ninyong gugulin ang buong araw ninyo doon. Hanapin ang mga punto kung saan ang kalmadong cove na ito ay kumokonekta sa pangunahing bahagi ng lawa o ilog. Ang mga bukana at pasukan na ito, diyan nag-aabang ang mga bantay. Ang mga halaman sa tubig or vegetation ay isa pang elemento na kailangang suriin ng mabuti. Hindi lahat ng halaman ay pare-pareho. Ang isang malawak na lugar na siksik sa makakapal na damo sa ilalim o hydrilla sa mababaw na tubig ay isang malinaw na senyales ng isang nursery. Dito nagtatago ang mga similya. Imposibleng mangisda sa gitna nito dahil sasabit lang ang iyong pain. Ngunit ang kailangan mong hanapin ay ang gilid ng mga halamang ito. Ang weed line, ang linya kung saan natatapos ang mga halaman at nagsisimula ang mas malalim at bukas na tubig, ay isang superhighway para sa mga predator. Ginagamit nila ang gilid ng mga damo bilang takip at mabilis silang sumusugod palabas para umatake sa anumang dumaan. Bigyang pansin din ang mga hiwa-hiwalay na kumpol ng halaman sa mas malalim na tubig. Ang isang isolated na patch ng water lilies sa gitna ng wala ay parang isang oasis sa disyerto. Siguradong may isang malaking isda na umaangkin dito bilang kanyang teritoryo. Ang susi ay hanapin ang irregularities o mga kakaibang porma sa halamanan, hindi ang pinakasiksik at pinakamalawak na bahagi nito. Madalas nating marinig na ang pasensya ay isang birtud sa pangingisda. Totoo yan, pero kailangan itong gamitin sa tamang paraan. Ang pagupo ng 8 oras sa isang lugar na pugad lang pala ng similya ay hindi pasensya. Ito ay pag-aaksaya ng oras. Ang tunay na pasensya ng isang magaling na mangingisda ay hindi lang sa paghihintay ng kagat, kundi sa proseso ng paghahanap ng tamang pwesto. Mas mainam na gumugol ng 1 oras sa paglalakad sa pampang, pag-obserba sa tubig, at pag-aaral sa kapaligiran kaysa sa agarang pag-upo sa unang lugar na mukhang maganda. Huwag matakot na lumipat kung pagkatapos ng 15 hanggang 20 minuto sa isang pwesto ay wala kang naramdaman o nakitang senyales. Oras na para maghanap ng iba. Ang pangingisda ay isang laro ng porsyento. Ang layunin mo ay ilagay ang iyong pain
sa mga lugar na may pinakamataas na tsansa na may predator. Ang pagiging matiyaga sa isang zero probability na lugar ay hindi magdadala sa iyo ng tropeyo. Maging matiyaga sa paghahanap at kapag nahanap mo na ang tamang pwesto, doon mo gamitin ang iyong pasensya sa paghihintay. Para maniwala kayo sa lahat ng ito, narito ang isang praktikal na eksperimento na maaari ninyong subukan sa susunod na pagpunta ninyo sa tubig. Una, hanapin ninyo ang eksaktong lugar na pinag-uusapan natin. Isang kalmadong bahagi na puno ng maliliit na isda. Huwag muna kayong mangisda. Maglaan ng 10 minuto para pagmasdan ito. Tingnan ang kanilang kilos, ang kanilang laki, ang kawalan ng anumang banta. Pagkatapos, huwag kayong maghagis diyan. Sa halip, lumakad kayo mga 15 hanggang 20 metro palayo sa kahit anong direksyon. Hanapin ninyo ang pinakamalapit na feature o kakaibang bagay sa lugar na iyon. Ito ba ay isang bato na nakausli, isang sanga na nakalubog, ang anino mula sa isang puno? Kapag nahanap ninyo ito, doon ninyo ituon ang inyong pangingisda sa susunod na 30 minuto. Ihagis ang inyong pain sa paligid ng estrukturang iyon. Gawin itong maliit na pagsubok. Ihambing ang resulta ng pag-target sa structure malapit sa nursery kumpara sa mga dati ninyong karanasan sa pag-target mismo sa nursery. Sigurado ako, ang resulta ng simpleng eksperimentong ito ay magbubukas sa inyong mga mata at magpapatunay sa prinsipyong pinag-uusapan natin. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili, bakit yung dati kong lucky spot biglang hindi na gumagana? Dati, marami kang nahuhuling malalaki doon, pero ngayon, puro similya na lang o wala na talaga. Ang sagot ay maaaring may kaugnayan sa ating topic. Ang mga anyong tubig ay pabago-bago. Ang isang bagyo ay maaaring mag-iwan ng mga bagong sanga at puno sa isang lugar, nalilikha ng bagong tirahan. Ang pagbabago sa lebel ng tubig ay maaaring gawing mas mababaw ang isang dating malalim na lugar. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring gawing mas kaakit-akit ang dati ninyong lucky spot para sa mga similya at epektibo itong gawing isang nursery. Ang mga predator na dati ay tumatambay doon ay maaaring lumipat na sa ibang estruktura na mas angkop sa kanilang pangangailangan ngayon. Kaya mahalaga na huwag tayong maging kampante. Ang isang lugar na produktibo noong nakaraang taon ay maaaring dead spot na para sa malalaking isda ngayon. Kailangan nating laging mag-evaluate at mag-adjust. Ang pagiging isang epektibong mangingisda ay nangangahulugan ng pagiging isang tuloy-tuloy na estudyante ng kalikasan. Sa huli, ang lahat ng ito ay bumabalik sa isang pangunahing ideya. Kailangan mong mag-isip na parang isang mangangaso, hindi parang isang magsasaka. Ang isang magsasaka ay pumupunta kung saan niya itinanim ang kanyang mga pananim. Ang isang mangingisda na nag-iisip na parang magsasaka ay pumupunta kung saan niya nakikita ang pinakamaraming isda. Ngunit ang isang mangangaso, hindi niya hinahanap ang buong kawan ng usa. Hinahanap niya ang mga trail, ang mga rubbing sa puno, ang mga strategic na pwesto kung saan niya maaaring abangan ang isang malaking target. Sa pangingisda, tayo ay mga mangangaso. Ang ating layunin ay intindihin ang ugali ng ating prey, ang malalaking isda. Kailangan nating pag-aralan kung paano sila kumakain, saan sila nagpapahinga, at paano nila ginagamit ang kanilang kapaligiran para sa kanilang bentahe. Kapag binitawan mo na ang ideya na kung nasaan ang pagkain, nandoon ang kumakain at yakapin ang mas komplikadong katotohanan ng predator-prey dynamics, doon magsisimula ang iyong paglalakbay
mula sa pagiging isang hobbyist patungo sa pagiging isang tunay na dalubhasa sa pangingisda. Kaya, ano ang natutunan natin ngayon? Ang pwestong mukhang paraiso at puno ng buhay ay maaaring isang malaking patibong. Ang lugar na kumukulo sa dami ng maliliit na isda ay hindi isang buffet, kundi isang daycare center. Ang totoong aksyon, ang mga malalaking isda, ay hindi nakikipagsiksikan sa gitna ng sayawan ng mga similya. Sila ay nasa mga anino, sa mga gilid, nag-aabang sa mga estruktura tulad ng mga drop-off, bato, at mga nakalubog na puno. Ang pinakamalaking aha moment dito ay ito. Ang tamang diskarte ay ang aktibong pag-iwas sa sentro ng kaguluhan at sa halip ay pag-target sa paligid nito. Ito ay isang kumpletong pagbaligtad sa nakasanayang wisdom na kung saan ang isda doon ka. Ang pag-unawang ito ay maaaring ganap na magbago ng iyong diskarte. Hindi ka na mag-aaksaya ng oras sa mga lugar na walang potensyal. Sa halip, magiging mas deliberate ka, mas strategic, at mas epektibo sa paghahanap ng mga tunay na halimaw sa ilalim ng tubig. Maraming salamat sa panonood, mga ka-anglers. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at may natutunan kayo, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod nating paglalakbay. At para sa ating diskusyon, kayo ba may naranasan na kayong ganitong false alarm na pwesto? I-share nyo naman sa comments ang kwento nyo at kung ano ang ginawa nyo para makahanap ng mas magandang lugar. Hanggang sa muli!